Sa mga hindi pa nakakilala ng red beets, nagtanim po kami, si Pastor ay nagtanim kami nitong red beets. Kita nyo, oh. Ito pong red beets ay pack at full ng vitamins and nutrition. Dahil ito ay kulay red. Makikita po ninyo, ating bubunutin na. Mag-aani tayo, itong ating dalawa na red beets. Ganyan po, makikita nyo ito sa palengke. Makikita nyo ito sa mga SM, sa mall. At kulay purple nga ang kanyang laman, pati po ang kanyang loob. Wala tayong dalang kutsilyo dito. Makikita nyo itong red beets ay kulay red. Doon pa lamang makikita nyo na ang kagandahan niya. Para siyang mabolo, no? At ito alam natin na ganitong mga kulay, pag mayaman sa ganitong kulay, talaga ito yung may anti-cancer properties. Maganda itong red beets kapag ito ginawa natin juice. Ito po yung sa Ahaba Herbal Store namin, kami ay gumagawa ng juice ng red beets. At kapag ito yung ating blender, ay kulay red talaga yung ating red beets. Maganda yung ilalagay natin dito na kasama niya yung pinya. Alam niyo itong red beets kaya sinasabi natin anti-cancer dahil sa kanyang kulay ay ayos na ayos. Maganda ito sa ating puso. Talagang ito ay sa mga merong sakit sa puso, sa mga mataas ang kolesterol, maganda itong red beets. Maiiwasan natin ang magkaroon tayo ng sakit sa puso kapag tayo kumakain ng red beets. At tingnan natin sa iba pang, meron kami pang ibang tanim dito. Ito pa ang iba namin tanim na red beets. Kapag siya ay bata pa, ayan siya, may maliit pa doon. Pulang-pulang, ganda ng kanyang dahon. Napakaganda. Ito pa isang nakababad lamang sa tubig sapagkat ngayon ay tag-araw, narito lamang sa tubig yung aming mga halaman. Kita nyo naman, heri pang maliliit. At ito sa ating bahay ay ating gagawing juice. Sasamahan natin ang pinya. Sariwan-sariwa po ang ating red beets na kinuha natin sa ating garden. Ating lalagyan ito ng pinya. Ngunit atin muna itong babalatan. Yun lang pinakatungkil ang ating alisin, yung pinakadumi niya sa mga ibabaw. Pwede natin isama yung kanyang balat. Hiwain lang natin ng maliliit para sa ating blender lalagay. Kita niyo yung red beets, yung mga guhit. Para siyang puso. Kaya maganda ito. Magaling ito sa ating puso. Lagyan lang natin ng tubig, pero sabaw ng buko maganda din para may lasa na siya. At lagyan natin ito ng pinya kung ito'y tubig lang ating inilagay. Pwede itong yung pineapple juice din ang ilagay. Lagyan din natin ng konting honey, pampalasa ng konti. At saka natin i-blender kasama talaga yung pulp niya. Ating tutunawin lang. Hindi na natin ito sasalain. Kasama na yung ating juice. At ito'y gusto kong ipatikim sa aking asawa at siya tulog pa. At ako'y ginising at iinom lang itong red beets juice. Gustong gusto ko sapagkat sa kulay na lamang ngayon. Ako'y nagtatanim ito ngayon, itong red beets. Gumaganda ito sa Laguna ating tikman. Ay sarap at yung pinya. Pag ang lalagay ito ng pinya, yung tubig ng buko, naku, ang sarap. Pampasarap ay tubig ng buko. Ito'y maraming karamdaman ang natutugunan dahil yung kulay niya ay napakataas ng mga tusayanin, yung mga mataas sa antioxidant. Ang tamang pag-inom taga ay unti-unti every 5 minutes, pero ako'y hihiga uli kaya hindi ko na masusunod yung isang lampok every 5 minutes. Ito'y timplada ng aking asawa. Panuorin niyo yung kanyang mga video. Ka-natural, ni Pastor dito. Yung akin ay natural, yung kanya ay ka-natural. Magkatunog. Pareho din ang adhikain. Panuorin yung kanyang mga video. Magaganda yung kanyang mga video. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ka-natural, ni Pastor dito.